Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Ibinunyag po ni Senator Amy Marcos ang natanggap niyang text message. Etong tinatawag po ngayon sa Kongreso, mga ka-PL, na Project PI na di umano iraratsada na ng COMELEC. Detalyadong timeline po ang ibinunyag ni Senator Amy Marcos. Ito ngang pagsusulong po sa CHATSA o Charter Change. O ito ho ang balita. Basahin ko po. Ipakita ko muna sa inyo. Ayan. O ito ho ang sabi. Project PI iraratsada sa COMELEC. O kasado na ang People's Initiative para kalikutin ang 1987 Constitution ayon kay Senator Amy Marcos, mga ka-PL. Kasado na o nagbabahay-bahay na? Kasi kapag kakasado na, plano pa lang yan eh. O ito yung plano natin, kasado na yung plano natin ha. Pero ito iba eh. Nangyayari na eh, nagbabahay-bahay na nga sila eh. Nasa lubong pa nga tayo ng 3 babae. Pinilit pa akong papirmahin. O ito pa, medyo mahaba-haba ho ito mga kapil, pagtsagaan po ninyo ha. Ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline. Tanyo na? Tungkol sa di umano'y plano para isulong ang Charter Change o CHATSA at kabilang dito ang petsa kung kailan maghahanda ang Commission on Election o COMELEC upang ilarga ang plebisito. Ang petsa ng plebisito at ang malaking halagang ibinibigay sa mga congressman at mga mayor, nandito rin ho, mababasa natin. Sa panayam ng CNN Philippines, sinabi ni Marcos na nakatanggap siya ng text message bago magpasko tungkol sa timeline para sa Project PI. Bakit ngayon lang po ninyo ibinunyag ito, Manang Amy? Sana noong araw na matanggap agad ninyo o natanggap ninyo ang text message, ibinunyag nyo po sana kaagad. Pero ito, ilang linggo na po ang nakalipas. Tuloy ngayon, natataranta po tayo na ipaalam sa ating mga kababayan na huwag kayong pumirma. Kahit bayaran pa kayo ng 500, 1,000, 2,000. Ayan, tayo tuloy ngayon ang nagkukumahog. O ito pa. It was fairly detailed Project PI ang tawag. Timeline, major activities. 15 o 15 ng Disyembre hanggang 3 ng January. Preparation petition. Print proposition signature sheets, pahayag ng senador. Yung naipakita ko sa inyo na mga papel na kumakalat. Alam niyo naman po siguro yon mga ka-PL. O detalyado siya hanggang darating sa February. Pagdating ng February 12 hanggang 10 ng Marso, verify signatures. 11 ng Marso and so on, dagdag pa ng panganay na kapatid ni Marcos. O ito pa. Kasama umano sa timeline ang eksaktong petsa ng en-bank session ng COMELEC, gayon din kung kailan maghahanda ang komisyon para sa isang plebisito na gagawin sa Abril 9. Lilinawin ko lang po mga ka-PL. Ang petsang nabanggit ho dito na Abril 9, ito hong en-bank session ng COMELEC.
Kasi baka mamaya malituho kayo. Ano ba talaga? Plebisito yung Abril 9 o end bank session ng COMELEC? O ano ho yan ha? End bank session po yan ng COMELEC, yung Abril 9. At ito po ang plebisito. Ang nasabing plebisito ay nakatakda umano sa Hunyo 17 na sesertipikahan at aaprubahan ng COMELEC sa Hulyo 9. Kasadong-kasado na sila, mga PL. Kailan ito mangyayari lahat? Hindi ho malayong mangyari talaga yung magiging Prime Minister si Tamba. Nakakalungkot po. Pero may pag-asa pa tayo, mga ka-PL. Tuloy-tuloy lang. Baka sakaling mapanood pa po ito ng ating mga kababayan, sa tulong na rin po ninyo sa inyong mga pag-share sa mga video, mapigilan po at maunawaan ng ating mga kababayan. Uulitin ko po, ilang beses ko nang sinabi na hindi po ako tutol na amyendahan ang 1987 Constitution. Ang mariin lamang po nating tinututulan dito, mga ka-PL, itong pagkakaroon ng mas malaki o mas mataas na kapangyarihan, itong itong Panginoon po, pekeng Panginoon kung tawagin ni Paulo Duterte. Yun lang. Pero amyendahan sana ang economic provision. Wala tayong palag dyan 1987 Constitution amyendahan, wala tayong palag dyan Pero ang mariin po natin pinapalagan, maging Prime Minister siya. Tulong-tulong po tayo, mga kababayan. Ipaabot po natin sa ating mga kababayan na hindi pa po alam ang tunay na hangarin ng pag-amyenda ng 1987 Constitution. May idinagdag ho kasi sila. Ito pa. Sabi pa ni Marcos, nakatanggap rin siya na isa pang text message mula sa kanyang source sa Kamara pagkatapos ng bagong taon. Merong bago magpasko at meron namang pagkatapos ng bagong taon na natanggap siyang mga text message. Ito ho ang sabi. Kada distrito o kada district congressman at mayor ng mga pangunahing syudad sa bansa ay binibigyan. So nangyari na, no? Binibigyan na Ayan na, nangyari. Binibigyan Iba kasi yung pag sinabing bibigyan, so hindi pa nangyayari. Binibigyan. May nabigyan na, okay? Binibigyan ng 20 million kapalit ng 20,000 perma na ibibigay nila sa Enero 13 ngayong araw. Kompleto na kaya yung 20,000 na perma. Ano sa palagay ninyo? Kailan balik simula? Bago magpasko. 'Di ba? 20 million kada district congressman at mga mayor. So lumalabas po, mga ka-PL, na bawat pirma, kung hindi ako nagkakamali, medyo mahina tayo sa math, 1,000. Kaya makakalap sila ng 20,000 na pirma. Ang nababalitaan ho natin, 100. May iba, bigas, 2 kilo. Aba, ang laki po ng naibulsa ng mga mayor at ng mga congressman. Diyan pa lang, corrupt na. May nakawanang nang nangyayari. Kita nyo na kung gaano kabalasuba sila, mga ka-PL. Kung gaano sila kamagnanakaw, sakim sa pera ng bayan, na pera ho natin yan. Gising-gising po, parang awa nyo na. Ipaglaban po natin ang bayan, mga ka-PL. Karapatan po natin ito. Hindi ho tayo nagbibiro sa laban na to. Tulungan po natin si Senator Amy Marcos, si Attorney Harry Roque, na ito rin ang ipinaglalaban nila.
isa ho kayo sa may pinakamalaking maitutulong po sa kanila. Wag na lang po sa amin kasi kami, nag-a-amplify lang kami sa mga sinasabi nila Ipinaparating lang namin sa inyo dagdag, kumbaga, bagamat meron silang mga statement, meron silang mga pagbubunyag, dagdag lang ito sa amin. Total, nariyan na rin lang kayo, nakasubscribe sa aming mga channel, gawa na rin po namin ng content para malaman na rin po ninyo. Isasabit nila ngayong araw yaong mga perma di umano. Nauna nang naghain si Marcos ng isang resolusyon para imbestigahan ng Senado ang di umano'y suhulan para sa signature drive sa PI. Yun na nga, alam na ho natin yan. Kinastigo rin kamakailan ni Marcos ang dagdag na 14 billion sa ilalim ng 2024 budget ng COMELEC at tinawag pa niya itong cash sunduan. Nagbigay. Binigyan ng budget ang COMELEC, mga ka-PL. Magkano? Kung daw ako nagkakamali, dagdag na 14 billion sa ilalim po ng 2024 budget ng COMELEC na tinawag ni Madam Amy na kasunduan. Para saan daw yon? Kasi meron daw sinabi kung para saan yon. Bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reform, sinabi ni Marcos na nalaman lang niya ang hirit na dagdag pondo ng COMELEC na gagamitin umano. Gagamitin umano ito ang palusot nila. Sa pagtayo ng tanggapan at dagdag sweldo sa kanilang mga kawani. Pero ang tanong, meron na bang nangyaring groundbreaking? Ito yung bagong tanggapan ng COMELEC. Huwag nyo nang alamin kung magkano yung dinagdag naming sweldo sa mga kawani. Meron bang ganon? Wala naman yata. Kaya nga tinawag ni Manang Amy, mga ka-PL, na cash sunduan. Ayan, para siguro makipagkaisa itong COMELEC sa gusto ni Tambi na tsa-tsa. Subalit, hindi naman binanggit ang paggastusan para sa anumang plebisito. Walang nabanggit. Natural. Hindi talaga babanggitin yan. Malalaman ka agad. Kailangan itago muna sandali. Pero kalaunan, malalaman din natin yan. Wala namang binabanggit na charter change. Sige, natural kailangan i-deny nila muna yan, di ba? Pero ano ngayon, di ba? Laganap na. I'm really puzzled because I wasn't privy to the BICAM. Truth be told, I have been attending the BICAM because they are like 2-minute photo ops. There's no really debate conducted. Ani Marcos, mga ka-PL. Walang nangyaring debate. Ayan. Bagamat hindi siya masyadong may kaalaman pagdating sa BICAM, pero wala daw di umanong nangyaring debate. No? Hindi chika-chika lang siguro. Okay na yon, sir. Okay na, may kasunduan na tayo. Tuloy na yung gusto ninyo, sir, Kami, waiting lang kami dito. Ayan. Ano pong masasabi ninyo dyan, mga ka-PL? Niloloko ba tayo? Netong isang mama? Gusto nyo na niloloko tayo? Ano ba talaga, PL? Hindi, ito. Niloloko ba tayo o para sa kaayusan ito sa ating bansa? Uulitin ko. Hindi po ako tutol na amyendahan ang 1987 Constitution. Ang mariin po natin tinututulan dito, etong palaman nga nila. Ayan. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat po kayong lagi. At mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.